Nadagdagan pa ang bilang ng mga naarestong dayuhan ng mga otoridad dahil sa umunoy pag-e-espiya. Kabilang na dito ang umunoy posibleng nag-e-espiya sa mga isinagawang RORE mission ng pamahalaan sa West Philippine Sea. Si Rod Lagusad sa sentro ng balita. This is just perhaps the tip of the iceberg. Ganito inilarawan ni AP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. ang panibagong pagkakahuli ng 5 Chinese nationals na sangkot sa umunoy pag-espiya. 2 dito ay naaresto sa NAIA, isa sa Intramuros, isa sa Binondo at isa sa Dumaguete. Base sa intelligence gathering, namonitor ang mga Chinese sa Barangay Buena Vista, Puerto Princesa City sa Palawan na nagpapanggap na namimili ng marine products sa lugar. Nakita din ang grupo na madala sa Ulugan Bay sa Puerto Princesa at nagsasagawa ng aerial surveillance at reconnaissance gamit ang drone. Nangongolekta ang grupo ng Imagery Intelligence sa Naval Detachment Oyster Bay na bahagi ng Philippine Navy Naval Forces West na nakapwesto malapit sa West Philippine Sea. Kasama sa nasabat mula sa mga Chinese national ang military-grade, high-resolution, solar-powered CCTV na may night vision at Wi-Fi. Nakita rin mula sa mga sospek ang mga larawan ng Bululuyan Port sa Palawan, ang mga estasyon ng Coast Guard at vessel nito, magang iba pang Navy crafts o vessel. Kasama rin dito ang sa bahagi ng Subic at PCG sa Maynila. Ayon kay Bronner, hindi pa masasabi na isang state-sponsored na naturang pag-spy. We know for a fact that these images, this video that they are taking are being sent, transmitted somewhere else. Pero hindi pa natin po alam kung saan ano yung receiving end. That is why we cannot yet conclude that. Information are actually being sent real time, hindi po delayed. And of course, kung real time po yun, alam nila kung saan yung mga barko natin. Ito anyang dahilan kung bakit nalalaman ang resupply mission. Taong 2023 pa lang anya nang mamonitor ang mga ito na nagmamanman. And let us also clarify that they are not arrested because they are Chinese. They are arrested because they are violating our Commonwealth law na pagka sinasurvey mo ang defense facilities natin without authority, that is violation of our law. So kahit kung nagkataon lang sila ay Chinese, ang grupong ito ay konektado sa una ng grupo na naaresto kaugnay ng umunoy pag-espiya. Ayon kay NBI Director Jaime Santiago, si Deng Yuan King ay graduate mula sa People's Liberation Army ng China. Habang pinaniniwala ang konektado rin dito ang mga nahuling suspect. Based sa extrajudicial confession ng ating witness, nag-uusap sila once a month and then intelligence information that we've gathered, meron kasi kaming PUI na wala rito. Nasa China. Basically China because yun yung identification niya na nagdidirect sa grupo na to. So we can say that they have embedded themselves doon sa ating society. That's one thing that we have noticed na pare-pareha sa kanila. Some of them have been working here with a working visa. Meron sa kanila na mga may asawa na Pilipina and have been here. The earliest record that we have sa kanila was 2002. Samantala, ang una nang naarestong Chinese at 2 Pilipino kaugnay ng umunoy pagmamanman sa bansa ay sumailalim na sa inquest proceeding at nasampahan ng kaso sa Makati Regional Trial Court. Rod Lagusad para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.